Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ala man ittaba'al huda. Una sa lahat ay pagbati ng pangkapayapaan sa lahat na pagbati ng lahat ng mga propeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayo ay magpupuri at magpapasalamat una sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kataas-taasan, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang patnubay at biyaya ay tayo ay nagkatipon sa gabing ito na ayon sa paanyaya sa akin ng ating ustad ay ito ay isang paghahanda para sa pagsasagawa ng tinatawag na da'wah. Ito ay isang napakahalagang gawain. Tungkulin ito ng bawat Muslim. Ang sino mang Muslim na hindi nasasangkot sa da'wah ay hindi niya mapapalakas ang kanyang pananampalataya. Ito ang isang sikreto. Hindi ito madaling gawain, kaya kailangan natin itong paghandaan. Ganun pa man, hindi nangangahulugan na kung ano yung mga nakuha natin dito sa seminar ay doon lamang tayo mag-i-stick. Ito ay mga guidelines lamang, itong mga binibigay namin sa inyo para magkaroon ng idea kung paano tayo magsasagawa ng da'wah, pero hindi nangangahulugan na ito ang tinatawag na theoretical na ating susundin. No? Ito ay tinatawag na guide lamang natin. No? So, ang pagsasagawa ng tinatawag na da'wah, pwede tayong magsimula sa kung ano yung kaya nating gawin. Hindi nangangahulugan na maging sheikh ka, maging ustad ka, bago ka muna magdawa, ay kailangan magaling kang magbigay ng mga dalil, mga hadith, mga Quran. Bagkos magsisimula tayo doon sa kung ano yung kaya natin. Dahil nananatili pa rin na ang pinaka-the best na teacher ay ang experience. No? Experience is the best teacher. So kung hindi ka nagdadawa, kahit na napakarami mo nang natutunan, napakahusay mo na punong-puno na ang iyong memorya ng mga Quran at Hadith, pero hindi mo isinasagawa ang dawa, hindi ka pa rin matututo. Kaya pagdating sa presentation na, pagka magpipresent ka na, makikipag-usap ka na, ay hindi mo na mai-present bagamat nandiyan siya. Bagamat nandiyan, hindi mo siya mai-present. Bakit? Hindi ka praktisado. So, kinakailangan ay practice. Kinakailangan magsanay tayo at sa pamamagitan ng ating mga karanasan, doon tayo talaga matututo ng husto sa tinatawag na da'wah. So, magsisimula tayo. Halimbawa, ikaw ay hindi ka pa naman marunong magpaliwanag, pero marami kang mga kakilala na mga pwedeng dawaan, yung madalhan mo lang sila, mabigyan mo lang sila ng babasahin, umpisa na yun. Dawa na yun. Ba? Umpisa na yun. Maanyayahan mo sila sa Islamic Center, o di kaya makapagsama ka doon ng pwedeng makapagpaliwanag. Kung sila ipapayag, kukuha ka sa kanila ng tinatawag na appointment para bisitahin, magsama ka ng pwedeng magpaliwanag doon, and then kasama ka doon, makikinig ka, matututo ka na. So, ibig sabihin, kinakailangan na isagawa natin. Kinakailangan na isagawa natin. Ganun pa man, ang topic na ibinigay sa akin ng ating sheikh ay tauhid. Alam na natin yung tauhid. Master na natin yung tauhid. Diba? Bagamat
ito ay nire-review natin dahil ito ang tinatawag na asasuddin, foundation, pundasyon ng pananampalatayang Islam. Ito ang pundasyon ng pananampalatayang Islam. Batid natin na anumang struktura ay hindi maitatayo yan ng walang pundasyon. Sa madalit salita, kung wala ang tinatawag na tauhid, ay walang Islam. Walang tauhid, walang tinatawag na Islam. Ano ba ang ibig sabihin? Ano bang tinatawag na tauhid? Ang tauhid, ito ay salitang Arabic na hango sa salitang wahada. So ang tauhid, ito ay tumalabas ito ay isang verb na kung saan ito yung sa katuparan sa tinatawag na pagiging bukod tangi ng Allah. Sa salitang Tagalog, ito yung pinaka-angkop na gagamitin natin, yung pagbubukod tangi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hindi lamang siya nag-iisa. Hindi lamang siya nag-iisa, bagkus siya ay bukod tangi siya. Bukod tangi, pag sinabing bukod tangi, hindi natin siya maihahambing, wala siyang paghahambingan sa lahat ng aspeto. Hindi natin siya mabibigyan ng anumang paghahambing. Laisa kamithlihi shay, wala siyang anumang katulad. Wa huwa as-sami'ul basir, at siya ang nakakarinig at nakakakita ng lahat ng bagay. So yung kanyang pandinig, uncomparable. May pandinig siya. May pandinig din tayo. Pero ano ba yung pandinig natin sa pandinig ng Allah? Ang pandinig natin, napakalimitado. Merong tamang distansya na kakailanganin natin at merong tamang lakas ng sound na kakailanganin para marinig natin. Subalit, maliban doon, yung pandinig natin, bagamat meron tayong dalawang tenga, single system ang pandinig natin. Kahit dalawa ang tenga natin, hindi po pwedeng makinig tayo sa dalawa. Okay? Hindi pwede. Pag nagkasabay yung dalawa na kausap mo, magsabay silang magsasalita, patitigilin mo muna yung isa dahil hindi mo maintindihan. Sasabihin mong isa-isa lang. Subalit, ang pandinig ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kahit sabay-sabay lahat ang kanyang mga nilikha na magsalita, manalangin, tumawag sa kanya, sabay-sabay niya itong maririnig, maiintindihan, at hindi niya ito makakalimutan. Yun ang pandinig ng Allah. So meron pa bang merong ganong klaseng pandinig maliban sa Allah? Wala na. So ibig sabihin, unique ang kanyang pandinig. Bukod tangi ang pandinig ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang kanyang paningin. Tayo, ang paningin natin, tulad ko, lumalabo na yung paningin ko, kaya kailangan ko na magsalamin. Pag nagkakaedad ka na, ay kailangan mo na magsalamin. Kung minsan kahit na hindi ka pa nagkakaedad, may diferensya ang iyong paningin. Maliban doon, ang paningin natin, napakadaling maharangan, at saka kung saan ka lang nakapokus, yun lang ang nakikita mo. Yung nasa likod mo, hindi nakikita, kailangan lingunin mo. So pag lumingon ka, hindi mo nakikita yung nasa harapan mo. Pag tumingala ka, hindi mo nakikita yung nasa baba. So hindi ganun ang paningin ng Allah. Ang paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay at once, kitang-kita niya ang lahat, walang anumang nakatago sa kanya, nasa ilalim man ng tubig, nasa ilalim ng lupa, o saan man nandoon, ay nakikita niya. Hindi niya kailangang lumingon sa isang lugar, dahil pagka ganoon ang paningin ng Allah, maraming makakaligtas sa kanyang paningin. So meron bang ganong klaseng paningin maliban sa paningin ng Allah? Wala. Ibig sabihin, bukod tangi ang paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin po pwedeng ihambing. Walang paghahambingan. Tayo, may alam din tayo. Di ba? Dahil ito nga, nag-aaral tayo, may mga nalalaman tayo, may mga alam tayo. Pero ang sabi ng Allah,
Wala siyang ibinigay na kaalaman sa tao maliban sa kakatiting lamang. Ha? Kakatiting lamang. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. At walang ipinagkaloob na kaalaman sa tao maliban sa kakatiting. Kahit pagsama-samahin mo lahat yung kaalaman ng lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, no match doon sa kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Sabi ng Allah, kung ang karagatan ay gagawing tinta upang isulat ang mga salita ng Allah, ibig sabihin yung kaalaman ng Allah. Upang isulat ang salita ng Allah ay mauubos ang karagatan, hindi matatapos isulat ang kanyang salita kahit na isang ganumpang dagat. Sa isang talata, kahit 7 dagat. Sa Surah Luqman, sinabi ng Allah na kahit na 7 karagatan ang gagawing tinta para isulat ang kanyang kaalaman, ang kanyang salita, ay hindi matatapos isulat ang kanyang salita, mauubos ang 7 dagat. Ibig sabihin, ang kaalaman ng Allah, walang limit. Walang limit ang kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niya lahat. Dahil kung meron siyang bagay na hindi nalalaman, hindi yan tunay na Diyos. Kung meron siyang bagay na hindi alam, hindi yan tunay na Diyos. Kung hindi niya alam ang bilang ng buhok ng bawat isa sa atin ngayon dito, hindi yan tunay na Diyos. So tayo ba, alam ba natin? Hindi natin alam. Yung balbas ko, kahit ilang piraso lang yan, hindi ko yan bilang, hindi ko alam kung ilan yan. So yun ang kaalaman ng Allah, walang limit. Uncomparable. Pag may tumubo kang buhok, alam niya. Pag may natanggal kang buhok, alam niya rin. Kahit na hindi mo na alam, hindi mo na namamalayan, pero siya hindi makakaligtas sa kanyang kaalaman. Yun ang kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, bukod tangi ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng aspeto. So, ang tauhid, ito ang dahilan kung bakit nilikha ng Allah ang sansinukob na ito, particularly ang engkanto at mga tao. Sinabi ng Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. At hindi ko nilikha ang espiritu at mga tao maliban upang ako ay kanilang sambahin. Ibig sabihin, kung hindi dahil sa tauhid, ay hindi tayo nilikha ng Allah. Kung hindi dahil sa tauhid, kung hindi dahil sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya tayo nilikha. Ang Allah, hindi niya tayo kailangan. Hindi niya kailangan ang pagsamba natin. Subalit tayo ang may kailangan. Tayo ang may kailangan sa ating pagsamba. Bakit? Sapagkat ang pagsamba ay tayo ang bibigyan ng Allah ng gantimpala. Kung lahat ng tao ay hindi sumampalataya, hindi sumamba sa Allah, walang mawawala sa Allah. Walang mawawala. Sino mawawalan? Tayo. Mawawalan tayo ng karapatan sa Allah. Mawawalan tayo ng kaligtasan. Kung lahat naman tayo, lahat ng tao ay sumamba sa Allah, wala na rin madadagdag sa Kanya sapagkat Siya ang nagmamay-ari ng lahat. Siya ang nagmamay-ari ng lahat. Sabi ng Allah, ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyyun hamid. Iyasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dhalika 'ala Allahi bi'aziz. Sabi ng Allah, o kayong mga tao, kayo ay nananatiling nangangailangan sa Allah. Wallahu ghaniyyun hamid. At ang Allah, Siya ang mayaman, nagmamay-ari ng lahat ng papuri. Kung nanaisin ng Allah, burahin kayo sa mundo at maglalagay Siya ng panibagong nilikha. Sabi, hindi na tayo kailangan. Tayo ang may kailangan sa Kanya. Antumul fuqara'u ilallah. Kayo ang may kailangan sa Allah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Iyasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allahi bi'aziz. At yan ay hindi mahirap para sa Allah. Hindi mahirap para sa Allah. Hindi mahirap na gawin yun ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Maliban doon, ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na siya lamang ang ating sasambahin. Ito yung layunin ng pagkakalikha sa atin. Kaya sinabi ng Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana. At itinakda ng inyong Panginoon na wala kayong ibang dapat sambahin maliban sa Kanya at maging mabuti kayo sa inyong mga magulang. So, ibig sabihin, nandoon na yung utos. Nandoon na yung utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah, a'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sambahin ninyo ang Allah at huwag kayong magtatambal ng anuman sa Kanya. Huwag kayong magtatambal ng anuman sa Kanya. Kaya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang karapatan niya sa atin. Ito ang karapatan niya sa atin. Sinabi ni Mu'adh radhiyallahu an na isang araw ay kaangkas siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi ng Propeta, "Ya Mu'adh, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Sinabi ni Mu'adh, sinabi ng Propeta Muhammad habang kaangkas niya, sinabi niya, "O Mu'adh, alam mo ba kung ano ang karapatan ng Allah sa kanyang mga alipin at kung ano ang karapatan ng kanyang mga alipin sa kanya o anong karapatan ng isang alipin sa Allah?" Sabi ni Mu'adh, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Ang Allah at ang kanyang sugang higit na nakakaalam. So sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Haqqullahi 'alal ibad." Ito tatandaan natin yung arrangement niya. Haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ang karapatan ng Allah sa kanyang mga alipin ay siya lamang ang sasambahin at huwag magtatambal ng anuman sa kanya. Ito yung karapatan ng Allah sa atin. Ito yung karapatan ng Allah. So dito sa hadith ay binanggit ang karapatan ng alipin. Sabihin tayo ay magkakaroon din tayo ng karapatan sa Allah o meron din tayong karapatan sa Allah. Subalit, nauna ang karapatan ng Allah. Mauuna yung karapatan ng Allah. Ibig sabihin, yung karapatan natin, tentative yan. Sa isang kondisyon na ibibigay mo muna ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala bago ka mag-claim ng karapatan sa Kanya. Yun yung arrangement ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. At ang karapatan ng alipin sa Allah ay ang hindi niya parurusahan ang sino mang hindi magtatambal sa Kanya. So yun yung arrangement niya na kinakailangan bago natin makuha yung hak natin, yung karapatan natin sa Allah ay ibinigay muna natin sa Kanya yung karapatan niya. Hindi tayo mag-claim na hindi niya tayo parurusahan kung hindi natin ibinigay yung Kanyang karapatan. So kinakailangan bigay muna natin yung karapatan niya sapagkat yun ang dahilan kung bakit niya tayo nilikha ay upang tayo ay sumamba lamang sa Kanya. Yun ang dahilan kung bakit niya tayo nilikha. Kaya yun ang karapatan niya sa atin. Kung gusto natin ngayon magkaroon ng karapatan sa Allah, ay ibigay muna natin yung karapatan niya. Otherwise, wala tayong karapatan. Otherwise, kung hindi natin ibibigay yung karapatan ng Allah, ay wala tayong karapatan. Okay, so, ano ba yung tinatawag na kalimatut tauhid? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisam min qalbihi dakhalal jannah." Ang sino man na magsasaksi na la ilaha illallah, walang ibang Diyos na karapat dapat sambihin maliban sa Allah, siya ng taos puso. Khalisam min qalbi, dalisay sa kanyang puso, siya ay papasok sa paraiso.
Huwag nating aalisin yung isang salita doon. Yung kadalisayan. Khalisam min kalbi, yung ikhlas. Ito ay kondisyon ng lahat ng amal. Lahat ng amal ay hindi matatanggap kung hindi kinapapalooban ng tinatawag na ikhlas. Kaya kung hindi ikhlas ang pagsasaksi ng isang tao ng la ilaha illallah, ay hindi rin sahih yung kanyang pagsaksi, hindi rin siya papasok sa paraiso. Hindi rin siya papasok sa paraiso. Batay sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun ang tinatawag na kalimatut tauhid. La ilaha illallah. Ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Ithbat wan nafi. Yung ithbat, ito yung nafi wal ithbat, ibig sabihin yung pagsaksi, pagtanggi at pagpapatibay. Sa pamamagitan ng pagsasabi ng la ilaha, ibig sabihin nun literally ay walang Diyos. Walang Diyos. Sa pamamagitan ng pagsasabi ng la ilaha illallah na walang Diyos, ibig sabihin itinatakwil mo ang lahat ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagsasabi ng illallah, pinagtitibay mo ang pagiging isa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagka-Diyos. Okay? So yun yung tinatawag na kalimatut tauhid, na kung saan dito masusukat kung ang isang tao ay naniniwala o nananampalataya o hindi. Kapag hindi niya tinatanggap ang tinatawag na la ilaha illallah ng taos puso bukal sa kanyang kalooban, ay hindi matatawag na nananampalataya. Okay, kaya nga kapag yayakap sa Islam ang isang hindi Muslim, yun ang pinabibigkas sa kanya. Yun ang pinabibigkas sa kanya. Diba? Pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Subalit, bakit doon sa pagsaksi ay asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Subalit sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang sino man na ang kanyang huling salitang mababanggit ay la ilaha illallah, siya ay papasok sa paraiso. Ibig sabihin, kaya sinabi niya, muru amwatakum bila ilaha illallah, na utusan ninyo yung mga nag-aagaw buhay sa inyo na babanggitin niya ang la ilaha illallah. Bakit hindi kasama yung Muhammad Rasulullah? Ito ay isang magandang opinion din ito na kinakailangan din itong malaman natin, kasi baka maitanong sa atin ito. No? Bakit? So, kapag mamamatay na yung tao, tama na yung la ilaha illallah. Bakit? Sapagkat babalik na siya sa Allah, hindi na siya magsasamba. Hindi na siya magsasamba dahil mamamatay na siya. Okay? Pero kung papasok siya sa Islam, hindi pa siya mamamatay, kailangan kasama ang Muhammad Rasulullah, nasasaksihan niya. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng pagsaksi na la ilaha illallah, ibig sabihin, tinatanggap mo na ang kondisyon ng Allah na siya lamang ang iyong sasambahin, iniatang mo sa iyong balikat ang responsibilidad ng pagsamba sa Allah. Okay, tinanggap mo na. So, paano mo siya sasambahin? Isa sa mga kondisyon ng pagsaksi na si Muhammad ay sugo ng Allah, ang pagsamba lamang sa Allah ayon sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya magkasama. Hindi ka po pwedeng sasamba na hindi galing sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sasaksihan mo rin na si Muhammad ay sugo ng Allah sa pamamagitan ng pagsasabi ng Muhammad Rasulullah. Ibig sabihin ay tinatanggap mo na hindi ka sasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala maliban ayon sa pamamaraan o sa syariah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng kanyang katuruan. Yun ang kaya magkasama yung dalawa pag sinasaksihan natin. Okay? Kaya maririnig natin pag sinisigaw sa sala, magkarugtong siya kasama yung Muhammad Rasulullah. Kasi may mga non-Muslim minsan magtatanong, bakit sabi nyo, bakit hindi nyo ginudiyos si Muhammad, di sinasamba si Propeta Muhammad, bakit palagi yan sinisigaw ang pangalan niya? Diba? Meron mga ganyan minsan na interrogation. So,
Yun ang explanation. Bakit kasama doon ang pangalan ng Propeta Muhammad? Ibig sabihin, pinapaalala sa atin na kung sasamba tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, kinakailangan na isaalang-alang natin ang sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para maging sahih ang ating pagsamba. Otherwise, hindi siya sahih. Ha? Okay. So, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulm, ulaika lahumul amna wahum muhtadun. Sila na naniniwala at hindi nila hinahaluan ng dhulm. Alam mo yung dhulm, yung tinatawag na paglapastangan o pagiging pang-aabuso, paglampas sa limitasyon. Hindi hinahaluan ang kanilang paniniwala ng tinatawag na kalapastanganan, ay sila yaong mga merong assurance, merong security, merong assurance ng ano? Ng kaligtasan, wahum muhtadun, at sila yaong mga ginagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ano yung dhulm na tinutukoy dito? Pinaliwanag sa isang aya. Sinabi ng Allah sa pamagitan ng dila ni Luqman, sinabi ng Allah, inna syirka la dhulmun adim. Sa pamagitan ng dila ni Luqman, ay sinabi ng Allah na ang shirk ay ito ay dakilang paglapastangan, dhulmun adim. Ibig sabihin, ito ang tinutukoy dito, yung shirk. Ibig sabihin, yung unang talata na binanggit natin, ang tinutukoy doon na dhulm ay shirk. Pag ginahaluan mo ng shirk ang iyong pananampalataya, ay hindi ka magkakaroon ng assurance at hindi ka magagabayan. Hindi ka magagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu may yushrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah. Ibig sabihin, ito yung mga kahalagahan ng tinatawag na tauhid at warning against shirk. Na kapag nagkaroon tayo ng pagtatambal sa Allah, ay ipagbabawal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso. Warning ito mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang tinatawag na tauhid o la ilaha, yung la ilaha illallah na sinabi natin na mayroon dalawang bahagi, ay mayroon din siyang mga kondisyon. May mga kondisyon ang tinatawag na la ilaha illallah. Syurutu la ilaha illallah saba. Merong 7 kondisyon ang tinatawag na la ilaha illallah. Alam kong alam na ninyo yan. Alam na ninyo yan. Subalit ito ay nire-review lamang natin. Ang unang kondisyon, al-ilm. Al-ilmu manaifu li-shirk. Ang ilm na kasalungat ng jahal, kamangmangan. Al-ilmu manafi'u lil jahl. Ibig sabihin, ang ilm na tinutukoy dito ay yung kaalaman hinggil sa lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa tinatawag na la ilaha illallah. Unang-una doon yung kahulugan. So tinalaki natin yung kahulugan. So literally, ang la ilaha illallah, ang meaning niya ay walang Diyos maliban sa Allah. Pero wag nating kalilimutan na meron doon hidden word, meron doon nakatago na salita. Ano yung nakatago na salita doon? La ilaha haqqun illallah. Walang Diyos na tunay maliban sa Allah. Walang Diyos na tunay maliban sa Allah. Ibig sabihin maraming Diyos. Pagka tinanong kayo ilan ang Diyos, huwag niyo sasabihin iisa. May nagtanong sa akin yan. Sabi niya, ilan ba ang Diyos? Kasi nagdadawa ko, ni-explain ko sa kanya yung tauhid, sabi niya, ilan ba ang Diyos? Sabi ko, marami. Kala niya, sasakay ako doon sa kanyang paniniwala na isa lang naman ang Diyos. Bakit iba-iba pa yung ganyan, mga katuruan, mga paniniwala? Ilan ba ang Diyos? Sabi sa akin. Sabi ko, marami. Sabi niya, anong marami? Sabi ko, marami. Bakit? Parehas ba yung Diyos ng Hindu at saka Diyos ng Buddhist? Di ba magkaiba?
Tsaka yung Diyos ng Kristiyano, iba parehas ba yun sa Diyos ng Buddhist? Diyos ng Inchik? Iba. Pagkakaiba. Diyos lahat yan. Pero, isa lang ang tunay. Iisa lang ang tunay na Diyos. Hindi pwede magkadalawa. So, ang tunay na Diyos, yung tigapaglikha ng langit at lupa. Yun ang tunay na Diyos. Tandaan natin yan. Huwag nating sasabihin, iisa lang ang Diyos. Marami yan. O, yun. Halimbawa ngayon, sinasabi nila na, Biyernes Santo. Di ba Diyos yung ipinako sa cross? Na sinasabi nila? Diyos din di ba? O, kung iisa, pag pinako sa cross, namatay na, wala na tayong Diyos. Eh, bakit meron pa? O, di ba? So, ibig sabihin, yun ay tinatawag nilang mystery. Yung tinasabi lang Trinity, ito si bro, ang tawag nila dyan ay mystery. Pwede ba natin tanggapin yung mystery? Na walang paliwanag? Pumikit ka na lang at bow? Ganon ba? Hindi. Kapag sinuri mo siya, pinag-aralan mo, ay lalabas na 3. So, sabi mo, iisa ang Diyos? Hindi. Sa kanila lang 3 na. Diba? O, paano naging isa yun? Yung tanong kanina kay bro, binautismuhan daw si Kristo. Pero hindi natin yun paniniwala. Hindi siya binautismuhan. Ang binabautismuhan, yung hindi nanampalataya, na yung umakap sa pananampalataya, sugo yun propeta yun, bakit ba bautismuhan? Hindi siya binautismuhan. Kwento yun. Hindi yun totoo. So, ganun pa man sasakyan natin kung totoong binautismuhan siya. Naka-drawing sa Biblia, yan, may Biblia si bro. Ewan ko kung may drawing yan. Si Jesus nando doon sa ilog. Di ba? Nakatayo. Binautismuhan ni John the Baptist. Tapos, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyo ng isang kalapati. Naka-drawing yung kalapati, nakaganyan, pabulusok, pababa. Okay? May narinig na tinig mula sa langit. Ilan na? Ilan na sila? Isa o 3? 3 na. So, hindi po pwedeng sabihin na iisa ang Diyos. Ibig sabihin, sa Katoliko pa lamang, sa Christianity pa lamang, ay 3 na. 3 na. So, pwedeng hindi isa. Isa lang ang tunay. Isa lang ang tunay. Yan. So, yung tinatawag natin na tauhid ay meron siyang 3 aksamot tauhid. Talata, di ba? 3. Una, ang tauhid ar-rububiyya. Alam na natin yan. Master na natin yan. Kumbaga, parang chewing gum na natin yan. Yung 3 tauhid na yan. So, ano ba yung tauhid ar-rububiyya? Sabi natin kanina, ang ibig sabihin ng tauhid sa pinakamalapit na Tagalog ay ang pagbubukod tangi sa Allah. Sa paniniwala at pagsamba. Bukod tangi siya sa lahat ng kanyang mga gawa at kapangyarihan. Bukod tangi siya sa lahat. Ibig sabihin, Al-Khaliq. Pag sinabing Al-Khaliq, siya ang tigapaglikha, siya lamang ang nag-iisang tigapaglikha. Wala nang iba. Wala nang ibang tigapaglikha. Ano ba ang pagkakaiba ng paglikha at paggawa? Sinong may idea? Anong pagkakaiba? Pag sinabing paglikha, bro. Paglikha ay unang na pinagkukuha ng isang bagay. Ang gawa ay isang kaibigan. Ayan. Ibig sabihin, paggawa, meron kang materialis na kakailanganin. Gagamit ka ng materialis. Gagawa ka ng lamesa, kailangan mo ng kahoy, kailangan mo ng gamit. Diba? Yun ang paggawa. Paglikha, ibig sabihin mula sa wala. Sino makakagawa nun? Meron ba makakagawa nun dito? Mula sa wala. Magtitimpla ka ng tiya mula sa wala. Wala makakagawa. So, ibig sabihin, unique ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paglikha.
Ha? Sabi ng Allah sa banal na Quran, Ayuhan nas, udkuru ni'matallahi alaikum. O sangkatauhan, kunitain ninyo, alalahanin ninyo ang ni'ma, biyaya, pabor ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo. Ibig sabihin, kilalanin ninyo, yaknalis ninyo, pasalamatan ninyo siya, sambahin ninyo. Ha? Hal min khalikin gairullah. Meron bang ibang tigapaglikha maliban sa Allah? Ha? Meron bang ibang khalik? Meron bang ibang tigapaglikha maliban sa Allah? Wala na. Hal min khalikin gairullah yarzuqukum minas samai wal ard. Nagpapadala sa inyo ng biyaya mula sa kalangitan at kalupaan. Wala na maliban sa Allah. Huwag mong sabihin na ikaw ay isang magaling na magsasaka kaya maganda ang iyong produkto. Hindi. Kung hindi yan ipagkaloob ng Allah, hindi ikaw ang susundin ng iyong tanim kung mamumunga siya o hindi. Ha? Hindi ikaw. Susundin niya ang Allah subhanahu wa ta'ala na siyang naglikha sa kanya. So, unique ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paglikha. Sa kanyang pagkakaloob ng biyaya, pagkarugtong doon sa talata, siya lamang ang nagkakaloob sa atin ng biyaya maliban sa kanya. Kaya sabi ng Propeta Muhammad, fa in sa'alta fas'alillah. Kaya kung ikaw ay hihiling, humiling ka sa Allah. Ha? I'lam law anna al-ummata ijtama'at liyanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Dapat mong malaman, sabihin kung humiling ka sa Allah. Dapat mong malaman na kung ang lahat ng tao ay magtipon-tipon sila para ikaw ay bigyan nila ng kapakinabangan, bigyan nila ng biyaya, ay hindi kanila mabibigyan maliban sa mga bagay na itinakda na ng Allah, isinulat na ng Allah subhanahu wa ta'ala na para sa'yo. Kung hindi para sa'yo, hindi mo makukuha. Ha? Kung hindi itinakda ng Allah, kahit sino ay walang makakapagbigay sa'yo. Ha? Wa in ijtama'at liyadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. At kung sila naman ay magtipon-tipon lahat upang ikaw ay pinsalain nila, mapipinsala ka lamang nila sa isang bagay na itinakda na ng Allah laban sa iyo. Ibig sabihin, kaya huwag kang mangamba basta ang Allah ang hinihingian mo. Huwag kang humingi sa iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung humiling ka ay humiling ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun ang ibig sabihin ng Tauhid ar-Rububiyyah, na sa paniniwala natin ay walang ibang tigapaglikha maliban sa Allah, walang ibang tigapagbiyaya maliban sa Allah, walang ibang nagmamay-ari ng anumang bagay maliban sa Allah. Ha? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ang Allah ang nagmamay-ari sa lahat, nasa kalangitan man o nasa kalupaan. Yung kanilang mga sinasamba maliban sa Allah, sabi ng Allah, ay wala silang anumang pag-aari. Wala silang anumang pag-aari. Maging yung, alam niyo yung kitmir, di ba kumakain kayo ng tamar? Kumakain kayo ng tamar, meron siyang, yung buto niya merong manipis na nakabalot doon na puti. Sabi ng Allah, maging yun ay hindi pag-aari ni Numan. Yun ay pag-aari ng Allah. Ha? Pag-aari ng Allah. So, ibig sabihin, sa pagmamay-ari, bukod tangi siya, na siya ang nagmamay-ari ng lahat, nasa kalangitan man o nasa kalupaan. Ganon din, bukod tangi siya, na siya lamang ang magbibigay ng kautusan. Kaya yung mga tanong kanina ng mga kababayan natin doon, ang gaganda ng mga tanong, kaya lang medyo limitado yung oras natin. Ha? Siya lamang ang merong karapatan na magbigay ng kautusan. Ibig sabihin, hindi natin po pwedeng pakialaman yung kautusan ng Allah. So, ganun ang ginagawa ng ibang pananampalataya. Pagka hindi nila gusto, papalitan, re-ritukihin, di ba? I-re-revise. Dinudoktor nila. Ayan, gawain yun ng mga Hudyo, ayun, ginaya na din ng mga nag-aangkin na tigasunod ni Kristo. Yun ang gawain ng mga Hudyo. No? Binabago nila yung kasulatan. So, pagdating dito sa ginaya na rin nila, nire-revise na nila yung
aklat. Hindi po pwede yun. Kung totoong utos yan ng Allah, bakit mo i-revise? Yan ang tanong ko doon sa mga nakikipag-debate sa akin sa minsan sa Facebook, minsan pumapatol ako doon sa mga nakikita ko ng mga debate doon, pumapasok ako minsan. Pagka meron akong nakita na medyo magandang discussion, pumapasok ako. Sabi ko, kung totoong salita ng Diyos yan, bakit kailangan ninyong i-revise? Ibig nyo bang sabihin, mas matalino kayo sa Diyos nyo? Wala nang sumagot. Wala na. Iwas na sila. Ibig sabihin, sige, sagutin mo. Mas matalino ka sa Diyos mo? O kung hindi ako mas matalino siya, bakit mo nire-revise yung salita niya? Yan. So, ibig sabihin, alalahul khalqu wal amr. Hindi baga sa Allah lamang ang paglikha. Ibig sabihin, siya lamang ang naglilikha at siya lamang ang nagbibigay ng kautusan. Hindi po pwedeng galing sa tawang kautusan. Galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang ibig sabihin ng Tauhid ar-Rububiyyah. Bukod tangi siya sa lahat ng kanyang mga gawain, exclusive yan, special yan para sa kanya. Yung pangalawang kategory ng Tauhid, Tauhid al-Uluhiyyah. Alam na natin yan. Bukod tangi siya sa kanyang pagka-Diyos, ibig sabihin, ang lahat ng pagsamba ay para lamang sa Kanya. Dito na matatawag na nananampalataya ang isang tao kapag sinasamba na niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung naniniwala siya, ang Allah naglikha sa akin, ang Allah ang nagbibigay sa akin lahat, ang Allah ang lahat-lahat, pero hindi mo naman siya sinasamba, hindi ka nananampalataya. So, ibig sabihin, sabi ng Allah sa banal na Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kung tatanungin mo yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan kung sino naglikha ng langit at lupa, sasabihin nilang likha ito ng Allah, likha na ang tunay na Diyos, likha na nag-iisang Diyos. Pero bakit ibang sinasamba mo? Bakit hindi yung naglikha ng langit at lupa? Ayun ang punto doon. Ibig sabihin, kung tatanungin mo sila, naniniwala sila ng langit at lupa, likha ng tunay na Diyos. Hindi likha ni Kristo. Hindi likha ng Espiritu o likha ng kung sino-sino. Hindi sila naniniwala na iba ang naglikha niyan. Pero Muslim ba sila? Nanampalataya ba sila? Hindi. Bakit? Sapagkat hindi nila sinasamba yung tunay na naglikha ng kalangitan at kalupaan. Ay sabi ng Allah, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sabi ng Allah kay Propeta Muhammad, sabihin mo Muhammad, katotohanan ng aking sala at ang aking pag-aalay, ang aking handog, ang aking buhay at ang aking kamatayan ay para lamang sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga daigdig. La syarika lah, walang katambal, wala siyang anumang katambal. Ibig sabihin sa pagsamba, sa kanya lahat ang klase ng pagsamba. Sa kanya lamang nauukol ang lahat ng klase ng pagsamba. Wa bidzalika umirtu, sabi ng Propeta Muhammad, iniutos ng Allah, sabi niya, wa bidzalika umirtu, at ganun ako inuutusan. Ganun ako inuutusan ng Allah. At wa ana awwalul muslimin. Dito baka matanong kayo ng mga pag may nagbasa ng Quran. Sabi niyo, Muslim lahat ang mga propeta, bakit dito? Sinasabi dito, si Muhammad ang first Muslim. Wa ana awwalul muslimin, at ako ang kauna-unahang Muslim. Di ba? Baka matanong tayo dyan, hindi natin malito tayo. Malito tayo, hindi. Ibig sabihin nun, kay Propeta Moses ganun din. Siya din ang unang Muslim. Ibig sabihin, lahat ng mga propeta, pag binigyan sila ng Allah ng kautusan, bago nila ipag-utos sa tao, sila muna ang unang gumagawa. Sila muna ang unang gumagawa. Kaya pinag-utos ng Allah na ang lahat ng pagsamba ay para sa Kanya lamang, ginawa muna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago niya ipinangaral. Bago niya ipinag-utos, bago niya ipinangaral. Yun ang meaning niya. Hindi nangangahulugan na si Propeta Muhammad ang unang Muslim. Ibig sabihin, siya ang kauna-unahang sumunod doon sa utos na ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din si Propeta Moses, siya ang kauna-unahang sumunod
Si Propeta Abraham, siya din ang kauna-unahang sumunod sa utos ng Allah. Bago niya ipinangaral. Yan ang ng mga propeta sapagkat sila ay mga huwaran. Sila yung pattern, sila yung example natin na ipinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya hindi sila mag-uutos nang hindi nila gagawin. Gagawin muna nila bago nila ipagutos. So yun ang tinatawag na tauhid al-uluhiyya na exclusive lamang sa Allah ang lahat ng klase ng pagsamba. So palagi ko medyo yung oras natin kaya shortcutin na natin. Pangatlo, tauhid al-asma wa sifat. Ang pagiging bukod tangi ng Allah sa lahat ng kanyang mga pangalan at katangian. Bukod tangi siya sa kanyang mga pangalan at katangian. Ibig sabihin, wala siyang kapangalan. Ha? Kung ang Diyos natin may kapangalan, baka mamaya pag nanalangin ka na wrong send yung panalangin mo, ibang napuntahan niya, kaya pala hindi dumating yung inihiling mo ay ibang napuntahan na wrong send na yung panalangin mo. Wala siyang kapangalan. Ha? Wala siyang kapangalan. Hindi natin siya po pwedeng tawagin ng anumang katawagan na itinatawag sa nilikha. At hindi natin po pwedeng itawag sa nilikha yung itinatawag natin sa Kanya. Sabi ng Allah, lahul asmaul husna fad'uhu biha. Siya ang nagtataglay ng pinakamagagandang mga pangalan, kaya tawagin ninyo siya sa mga pangalang yan. Ibig sabihin, kung ano yung pangalan na ipinakilala niya, yun ang itatawag natin sa Kanya. Yung itinuro sa atin na tinatawag siyang Ama. Pwede ba yun? Pwede ba natin siyang tawaging Ama? Bakit? Ha? Unang-una, kapag tinawag mo siyang Ama, ano bang unang papasok sa isip mo? Lalaki ang Diyos mo. Lalaki. May kasarian, lalaki siya. Pag may kasarian, kung lalaki ang Diyos mo, mahirap yan. May pangangailangan yan. Kailangan ng babae, sigurado. Bakit? Ano bang purpose ng gender? Ano bang purpose ng kasarian? O reproduction, para magkaanak. Ha? Kaya kung ang Diyos natin may kasarian din siya, lalaki siya, kailangan may babaeng Diyos. So yun ang paniniwala ng sinong dating Mormons dito. Meron ba? Walang dating Mormons dito? Yan ang belief ng Mormons. Nakakakilabot. Nakakakilabot na paniniwala. Ang Diyos sa kanila ay isang pamilya. May pamilya ang Diyos nila sa Mormons, sa belief ng Mormons. Kabilang ito sa tinatawag nilang deep doctrines. Ibig sabihin, hindi lahat ng miyembro ay makakabatid. Kinakailangan meron kang level na aabutin para makuha mo yung mga tinatawag nilang deep doctrines. Eh, paano yan? Kung nandun sa deep doctrines ang kaligtasan, hindi ka umabuton, hindi ka na maliligtas. Diba? So, hindi natin siya po pwedeng tawaging Ama dahil unang-una, pag tinawag natin siyang Ama, nilagyan natin siya ng kasarian. Pangalawa, pag tinawag mo siyang Ama, ang katawagang Ama, itinatawag sa maraming nilikha. Ako, Ama din ako. Di parehas na lang kami. Ibig sabihin, pag tinatawag mo siyang Ama, ibinababa mo yung kanyang kadakilaan. Pinaparehas mo sa kanyang mga nilikha. So, shirk din yun. Pagtatambal din. Pinaparehas mo siya. Tinatawag mo siya ng katawagan na itinatawag sa nilikha. Maliban doon, pag tinawag mo siyang Ama, anak ka niya. Di ba? Eh kung anak ka niya, ano ka? Diyos din. O, di ba? Parang yung born again dati na nag-attend sa lecture ko doon sa Aras, nanggugulo siya sa lecture, palagi siyang sumasabat. Pagka nagle-lecture na ako, nasa kasarapan ng lecture, mag-i-interrupt siya, guguluhin niya. So, hindi na ako nakataste, pinatulang ko. Sabi ko, sige, gamitin mo ang Biblia mo. Turo mo sa akin dyan ng talata, kung nasaan dyan ang sinasabi ni Kristo na siya ay Diyos. Sabi niya, hindi kasi dito, sinasabi ni Apostol Pablo. Sabi ko, teka, ang sabi ko, sinabi ni Kristo, hindi sinabi ni Pablo. O sige, ganun pa man, ituloy mo. Binasa niya ang talata. Sinabi daw ni Pablo na si Kristo ay Diyos. Tunay na Diyos. Sabi ko, ito naman ang sabi ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, ito ang buhay na walang hanggan, makilala kanila ang iisa tunay na Diyos at si Jesu Kristo na iyong sinugo. Yan ang sabi ni Kristo.
Ngayon, ang tanong, sabi ko sa kanya, ang tanong, sino ang sinungaling? Demoralization yung tanong ko eh. Hindi ko sinabing alin doon ang totoo. Hindi. Sabi ko, sino ang sinungaling? Kayong dalawa ni Pablo o si Kristo? Wala siyang maiturong sinungaling. So, hindi na siya sumagot. Hindi na siya sumagot kasi wala siyang maituro eh. Hindi naman siya aamin na sinungaling. Siya sinungaling si Pablo. Mas lalong hindi siya aamin na sinungaling si Kristo. Hindi na siya sumagot. Nung kakain na kami, nakalupas sa isang sulok. Sabi ko, kain na mo bro. Sige. Hindi na bumalik. Ha? Hindi na siya bumalik. Ayan. So, ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, walang anak. Sabi niya sa akin, ano mo sa sarili mo? Turing mo sa sarili mo. Sabi ko, anong ibig mo sabihin? Sabi niya, ano mo ang Diyos? Ano ka ng Diyos? Sabi ko, alipin. Sabi niya, hindi ka anak ng Diyos? Aba, hindi. Yan yung apelido ko eh. Sabi niya, anak ako ng Diyos. Aba, sabi ko sa kanya, bigating ka bro. Sa Pilipinas lang, maging anak ka lang ng senador, untouchable ka na. Anak ka pa ng Diyos? Sabi ko sa kanya, ha? Bakit pumunta ka pa dito sa Saudi Arabia, nag-drive ka pa ng truck kung anak ka ng Diyos? Diba? So hindi po pwede na. Tawagin natin siyang ama kasi pag tinawag mo siyang ama, anak ka nga talaga. So, ang Diyos ay walang anak. Hindi siya pwedeng magkaroon ng anak. Mayang bagilir rahmani ay yattakhidha walada. Hindi angkop sa pinakamahabagay na Allah na magkaroon siya ng anak. In kullu man fis samawati wa man fil ard illa atir rahmani abda. Katotohanan, ang sino man sa kalangitan man o sa kalupaan ay hindi siya haharap sa Allah bilang isang alipin. Alipin lahat. Kahit sino. Lahat ng kanyang nilikha, anghel man, tao man, o inkanto man, o lahat ay alipin ng Allah. So, kinakailangan, ang itatawag lamang natin siya sa kanya ay yung mga itinawag niya sa kanyang sarili, ipinakilala sa kanya ng nag-iisang tigapaglikha. Na kung saan, sinabi natin na yung tauhid na yan ang pinakapangunahin na ipinag-uutos ng Allah at ang pinakapangunahin na ipinagbawal ng Allah ang tinatawag na shirk o pagtatambal. So sa pagitan ni Adan at saka ni Noah, walang shirk doon. Walang shirk. Ha? Sa pagitan ni Adan hanggang kay Noah ay walang shirk. Or hanggang doon kay Idris. Paano nagsimula ang shirk? Paano nagsimula na ang mga tao ay nagkaroon ng sinasamba na mga Diyos-Diyosan? Nung panahon na mawala si Propeta Idris, wala na si Propeta Idris siya ang kauna-unahang naglunsad ng jihad. Si Propeta Idris ang unang nagsagawa ng jihad laban sa mga kaum ni Kabil, yung pumatay sa kanilang kapatid. Siyang una. Dahil napakasama na ang kanilang ginagawa, nandun na lahat ang kasalanan, pagkikiapit, pagnanakaw, pagpatay, pagsisinungaling, lahat ng major sin nando doon, pero ang shirk wala. Wala pa doon shirk. Kaya nung mawala si Propeta Idris, si Shaitan ay nagpanggap na tao. Nagpanggap na tao at nagpanggap na empleyado, manggagawa. Tapos, sinabi niya, itong si yung 5 mga ninuno ninyo ay mga matutuwid dyan. Kaya igawa ninyo sila ng rebulto para hindi ninyo sila makalimutan at masundan ninyo ang kanilang mga yapak. Oo, ganun siya. Kaya ganun din yung ginawa ni Leonardo da Vinci, ginawa naman ng imahen si Kristo. Si Kristo daw yun, dinrawing niya, tapos sinamba ng mga tao. So ganun si Satanas, nagkatawang tao, tapos ito, tinuruan ng mga tao na gumawa ng mga rebulto. Nung mawala na yung mga tao na gumawa ng mga rebulto na yon, generation na ang lumipas, wala nang nakakaalam sa kwento, bakit ano yung mga yan, dumating naman si Satanas.
Sabi ni Satanas, ito na yung sinasamba ng inyong mga ninuno. Kaya sambahin ninyo yung mga yan. Kaya doon na sila nagsimulang sumamba sa mga ribulto. So dahil doon, pinadala na si Propeta Noah. So si Propeta Noah, siya ang first messenger. Siya ang first messenger ng Allah. Anong purpose ng messenger? Ay para akayin ang mga tao sa pagkilala at pagsamba sa nag-iisang tunay at tanging Diyos lamang. Kaya sabi ni Propeta Noah, inni da'awtu qaumi layla wa nahara. At katotohanan ay inaanyayahan ko ang aking mga lipi araw at gabi. So 950 years na nagaanyaya siya sa kanila ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Subalit sa tuwing mag-aanyaya siya ay wa inni kullama da'awtuhum litagfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Tinatakip nila yung mga daliri sa tenga para hindi nila marinig yung sinasabi ni Propeta Noah. Tinatakpan nila yung mga tenga nila at nila yung mga damit nila. Yan. Para lamang hindi nila marinig. So ano ang sabi nila? La tadarun na alihatakum wala tadarun na waddaw wala suwa'aw wa yaguta wa ya'uka wa nasra. Limang tao. Yung ribulto na ginawa nila, si Wad, si Suwa, si Yagut, si Yauk at saka si Nasar. Yun yung mga ninuno nila ng righteous na mga tao na iginawa nila ng ribulto. Later on, pinasamba na sa kanila ng Satanas. So anong wisdom dito na nakuha natin? Kinakailangan makuha natin yung buong senaryo. Huwag tayong kukuha sa isang episode lamang. Dahil doon tayo maliligaw. Doon tayo maliligaw. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Lilinawin mo muna. Kapag mayroong naghahatid sa iyo ng balita, ay lilinawin mo muna. Huwag kang basta-basta maniniwala. Antisubo qauman bijahala. Sapagkat ikaw ay makakapinsala ka ng tao sa pamamagitan ng kamangmangan. So ibig sabihin, sino ang unang pininsala mo pagka sinamba mo yung Diyos-Diyosan? Ang sarili mo. So inshallah, hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang gabayan at ibilang niya tayo sa mga taong kumikilala at sumasamba lamang sa kanya hanggang sa huling yugto ng ating buhay. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.